So guys, pakita ko sa inyo. So gumawa ako dito ng isang virtual environment kung saan nandito na lahat yung mga components na kailangan natin dito, like CHR, yung ating magiging NAT, LiverQ, CHR router na for our PPPoE, so and Windows 7 para sa ating mga test, para makapag-test tayo. So ito yung naging benchmark test ko. So ito yung nagiging capacity niya. So recommended for up to 600 subscriber for PPPoE, throughput capacity to 2 Gbps. So support din niya yung multiple one, plus meron kang dashboard and secure RDP access. Ma-access mo siya kahit nasaan ka. So ito yung ating ginawa. So basically ito yung dashboard kung saan actually hindi mo na kailangan ng additional equipment like MikroTik. So all in na to, pero in case na meron ka, pwede pa rin natin naman integrate siya. Pwede siyang ma-integrate pa rin. Gumawa ng dashboard kung saan makontrol mo yung virtual environment mo, yung Proxmox and yung LiverQ. So sa LiverQ, makikita nyo currently ito yung NAT server ito yung PPPoE natin. Meron tayong isang connected test user. So i-demonstrate ko kung paano siya nagiging automatic. For example, magda-dial ako. Ito yung si client. So let's say mag-dial tayo ng PPPoE account, which is nakaset na dito si Juan de la Cruz. So, si Juan de la Cruz, connected na, makikita natin dito na connected si Juan de la Cruz. So, ayan si Juan de la Cruz. Then, dapat magsisynchronize na din siya dito. Ayan, makikita nyo si Juan de la Cruz. So, pag inana natin yan, refresh yan. 2 devices na. Then, puntahan natin si Juan de la Cruz para makita natin yung magiging network traffic niya during this test. So, stress test natin siya. So, meron ako mga large file. So, try to re-download ko to. Let's say, ayan, madami kang download, ng malalaking files, si client mo. So, let's say, connect lang ako siguro sa, let's say, nag-YouTube pa siya. Then, let's say, medyo mabagal lang yung response nung kasi remotely ako. I'm in abroad currently. So itong environment na to nasa Pilipinas. So let's say mag-play tayo ng music videos dyan while downloading. Then siguro magbukas pa tayo ng isa pa. So stress natin. Yan, makikita ninyo. Yan sagad na sagad yung 10 Mbps niya. But still, ito si LiverQOS, meron siyang tinatawag na minimum guaranteed speed. So, yung meron pa rin siyang nakadedicate doon sa mga tinatawag natin mga importanteng mga application. So, yung halimbawa, yung Zoom or video call. So, mas pinaprioritize na yun in case na sagad ka. So, hindi siya nai-interrupt. So, pakita ko sa inyo, speed test natin. Test natin to. Kung makukuha niya yung guaranteed speed niya na minimum 5 Mbps. So, makikita nyo, 5 Mbps pa rin. At least yun yung minimum niya. Though, consume niya yung, makikita nyo, consume niya yung dito sa ito, parang speedometer niya. Consume niya yung bandwidth niya. Ganito din sa MikroTik. Makikita nyo yung PPPoE niya. Consume niya pa rin. Pero makita nyo, meron pa rin siyang traffic. Nagagamit mo pa rin siya. While enjoying kung ano yung kailangan. So, additionally, ito magandang part dito. I-buffer float natin siya. So, buffer float. So, kalimitan kasi ng buffer float test, walang load. So, ito, tingnan natin. Buffer float natin while fully consume yung kanyang bandwidth. So, tingnan natin kung ano magiging grade niya sa buffer float. Yan. So, ito yung traffic niya. Ito yung nangyayari sa kanya. Active flows, network traffic,
Q3, and then yung cake niya. Makikita nyo kung paano niya pinaprioritize dito yung yung mga application. So, ayan. Kita natin. Dapang-dapa yung network dapat yan. So, ayan. Kita ninyo. 1 milliseconds, 2 milliseconds lang yung nagiging discrepancy during the load. Ibig sabihin, hindi siya talaga natatrottle. Hindi siya nagkakaroon ng bottleneck, kumbaga. So, kung mag-video call ka, mayroon kang real-time activity. So, si client ninyo, smooth pa rin. While nag-YouTube sila, nagda-download sila, napakaganda pa rin ng nagiging connection. So, saran, then we have A+. Hindi nyo makukuha yan, guys, sa mga normal na mga router lang. So, imposible. Pag ginawa nyo yan, for sure, plug na agad yung network mo. Pero dito sa technology with the LiberQ OS, mas napapanatili niya yung traffic flow. So, yun lang, guys. Share ko lang. Sa mga gusto magpa-build, sa gusto magtanong, actually, yung script na to ay as a Railcom build. So, PM nyo lang ako interested kayo sa build na to. Thank you, guys. See you.